Talagang lumambot at natatanggal talaga yung mga pintura. Ito na nga pala yung date na pag-aayos natin kay Rigor. What's up guys? Naalala nyo ba yung winaproject natin na Wave 125 na si Rigor? Bali, ito na nga pala yung makina niya. Bali nga, gawin natin ngayon araw guys, itatanggal natin yan para mapit ng mover. Ito na nga ikadito ng project natin dito kay Rigor. Bali, bago ko nga pala kalasin na ilalagyan po na katol sa ilalim. Kasi didrink kayo langis sa makina niyan para di naman magkalat yung langis. Siyempre, bago ko matanggal yung pinaka-crack, kasi kailangan ko muna tanggalin yung pinaka-padyakan niya. Nga matanggal na pusa, kaya pinasaka pa ng task ko sa gilid para bubukain guys, natanggal ko na. At sinunod ko na naman yung kabilang side ng crankcase niya, tatanggal muna rin natin yung pinaka-cambio niya. Ganun same procedure din yung ginawa ko para matanggal. At eto na nga, nagsisimula pa lang tayo sa paggagawa guys. Nagbabadya na yung masamang panahon, umaambon-ambon na nga dyan guys. Umamaya kasunod na yung malakas na ulan para tayo magpe-bed remover niyan. Masigi pa naman sa loob ng ating gawaan. Siyempre, bago ko isipin yan, balik mo na nga ako sa ating ginagawa. Pat na nga na yan, ililugan ko na ito ng drain plug para matanggal natin at mapatuloy lang. So nga habang kinakalas ko, may napansin ako sa drain plug nito guys. Mukhang losted na kaya mo ko kinabit ko ulit. Tidaray ko nga kung ihigpit. Ayan na nga ba yung sinasabi ko guys, losted ang drain plug. Dahil naman sa nakakalas na yan guys, ay paparetrade ko na lang yan bago ibalik syempre. So pan na yan ay kakalasin ko na yung pinaka-crack guys sa may magneto. Syempre rinuwagan ko na yung mga tornilyo guys. Sinipte ko nga ba yung mga tornilyo guys para di magkasama-sama. Ilagay ko sa isang lalagyan. Pagkatang gagawa na pala ng mga tornilyo guys, ay pupulpo na rubber mallet para lumuwag at patanggal. Ito na nga pala itsura ng stator niya guys na nakakalas ko napakarumi, makukupan naman siguro sa linis yan. At dito naman tayo guys sa kabilang side ng crankcase. Kailangan kasi talaga tanggalin yan. Ayoko kasi pinturahan na nakakabit pa yung crankcase guys. Mas maganda nakatanggal para mas malinis yung trabaho. Unlad din yung ginawa ko sa pagkatanggal ng isang crankcase. Tapos tatabi ko yung ibang parts guys para di magkahalo-halo at di mawala. May napansin niya akong malaking dumi dito sa may strainer niya guys. Buti dalang di bumula sa larnisan na malaki kasi ito. At sira na rin yung pinaka-strainer niya guys. Kaya papadaan na rin yan ng bago. So ito na nga pala yung mga crankcase tinatanggal ko. Bali ang susunod ko palang gagawin dyan. Ililinisan ko ng gasolina tapos tatanggal ako ng mga lumang gasket tapos rebate remover ko na. Dito muna nga tayo dumako sa paglilinis. Bali gumamit nga pala ako ng gasolina para matanggal yung mga langis at lumambot yung mga gasket. Matyaga ko lang tinanggal yung mga natirang gasket. Nung okay na ibinalawa ko na ng gasolina. Pagkatapos siya ay papatayuin na lang. At ito naman yung isang side ng crankcase guys. Sa may bag nito ang lilinisin ko. May dumadugo ito. Kinahait lang siya guys sa malit na baka na di makakasugat sa crankcase para matanggal yung pinakatira-tirang gasket. Tapos nililisan ko na rin ang gasina guys. Pinakaloob niya. Nakatan niyo naman yung dumi guys. Napakadumi at kulay itim na itim talaga yung dumi guys. At okay na ha, papatuyuin na lang. Kaso nga ito hindi naasahan na mangyayari. Bumuhos na naman guys yung napakalakas na ulan. Mga crankcase na pinapatuloy natin guys. Lalo lang nabasaan ng ulan. Dahil nga sa nakalimutan ko linisan ito nakaratang suyo ay nilabas ko na. Para maibabate sa ulan at paparambot yung mga dumi-dumi niyan guys. Natayin naman yung dumi. Para mamaya pag nilinisan ay di ako mahirapan. Ito naman yung crankcase na pinapatuyo ko na lalong nabasa. Kailan ka ito yung pagpasok ng baryo para mapagawa tayo ng dire-diretso. Kaya napapakamod na lang ko guys. Lalong madidelay yung project natin ito. Yung tipo naka-ready na nga guys. Lahat ng gamit na lilinisin at ipipil remover ko. Sana kung di mo lang inapinturanan ng primer to. Kaso di naman natin mapipigil yung pagbuhos ng ulat kaya madidelay na naman ang ating trabaho. Kaya ayak na naman tayo. A few moments later. Nung medyo kumalma yung panahon pero may ambon-ambon pa rin dyan nag-decide na ako na ituloy na yung aking pag-pin remover. Wala na rin naman ako magagawa guys. Nandyan na natin yung pin remover ko na kahit basa-basa pa yung mga gamit. Gumamit nga lang pala ako ng toothbrush dyan guys para ma-apply ko yung pin remover. Bali nga na-apply ako ng pin remover ay may mga pad na may mga pintura para mas matanggal talaga. Kung makakita nyo naman guys kung gano'n ka-effective pin remover kahit basa guys ay lumalambot talaga yung mga pintura at natatanggal talaga. Toothbrush pa lang yan binabrush ko guys natanggal yung mga pintura. At eto na nga ay mas effective na ginawa ko nung ginamitan ko ng steel wool guys ay lalo natanggal yung mga pintura nakakape. Tapos yung mga natin ng pintura ay pinapahira ko na ng pin remover ulit. Pagkatapos ay ini-steel wool ko ulit. Ganun ay ginagawa ko guys paulit-ulit. Hanggat sa matagal ko na nga lahat ng mga pintura. At dito na nga pala ako sa kabilang side ng crankcase. Kung makikita nyo guys, katahagod ko natatanggal talaga yung mga pintura. Sa mga gusto mag-try ng ganitong procedure ko sa inyo guys, pang-suit kayo ng gloves. Kasi naman mga boss, napakakati talaga ng pin remover lalo po tumasig ito na rekta sa balat nyo.
2,000 years later. Dahil nga sa nalubot ako nina guys, di ko na nabidyo yung bahay ginabinang ako. Abos di ko pa natapos kasi nga naubusan ako ng field mover. Bali ganun na kaya mangyayari guys kung buwas ay okay panahon na itutuloy ko na ito. Nasa paggabi na at naubusan patay ng field mover na ito ang natapos ko. Ito na nga pala yung mga parts na natapos ko na halos na nabuti na. Pag maganda rin panahon guys, sa amay tutuloy ito. Salamat for today's video. Ingat!